mga kababayan na kung saan para makinabang po ang sambayan ng Pilipino na itong mga pagkain po ay dapat na itong sariling atin ay tangkilikin mga kababayan ang ating mga magsasaka, kaya po pala tinutulungan talaga ito dahil nga po sa panahon pa ng kanyang ama mga kababayan ay talagang tumutulong na ito mga kababayan at sinusundan daw ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Talagang marami po kaming pinag-usapan dito dahil nga po masasabi natin na ito, tingnan niyo po yung mga hospital, kung mapapansin niyo po mga kababayan, itong mga hospital, lung center, kidney, heart center at kung ano-ano pa mga kababayan ay talagang pinagtutuunan ng pansin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At lalong-lalo na nga itong mga magsasaka natin, agriculture, na kung saan ang production daw di umano ay maging maganda mga kababayan, na kung saan ay mapayaman natin ang sariling atin at ang ating mga magsasaka ay maging mayaman din at kung mas maraming ani mas mas maraming biyaya sa ating mga magsasaka. Tignan nyo mga kababayan, hindi ko lang hindi ko nalinawan to mga kababayan, no, sayang kasi ayaw niya talaga magpa-video. Good afternoon po Ma'am Amy, no, at sa Milis Tan TV, no, good afternoon po sa lahat po ng mga viewers natin. Hello sa inyo, pa-like po at pa-share ng live natin. Eto nga mga kababayan, naging pasahero po natin to from Novaliches papuntang Quezon City, no mga kababayan. Bumaba po siya at biro niyo, nakakapaglakad pa siya, napakalakas pa ng kanyang memorya at hindi lang yun mga kababayan, kasi ang panahon daw ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, na kung saan ay isa sila sa mga nagpabagsak, no, usapan nila, no, ay pabagsakin talaga ang Marcos noon dahil nga po sa mga kanilang nasagap na laganap na masasama daw di umano mga kababayan sa mga Marcos nung panahon noon. Yung pala mga kababayan, kaya siya bumaliktad, nagkamali po siya mga kababayan sa kanyang paniniwala noon. Nagkamali siya. Talagang sinabi niya ang totoo mga kababayan na isa daw sila sa nagkamali noon at nagsisisi sila na sa panahon pala ni Ferdinand E. Marcos ay napakaganda mga kababayan. Totoo 'yan, no? Napakaganda. Alam niyo yung pagkausap mo, kaharap mo yung ganun ang edad mga kababayan. Grabe po, no? Parang titindig ang balahibo mo sa sobrang sarap mapakinggan ang pinag-uusapan mga kababayan, lalo na yung usapan namin. Yung good afternoon po Ma'am Lori Chen at Cecilia Gabina, yung good afternoon po, watching from Hong Kong. Hello po sa mga taga Hong Kong. At saka Ever S, ayun ko tanggalin yan, sigurado mas maraming magagalit sa Pangulo dyan kung tanggalin yung 4-piece dahil matagal na yung implement, tama na patakbon niya sa bansa. Ang problema to, gusto agawin sa kanyang pwesto. Correct mga kababayan, totoo yan, I agree po. Yun naman ay suggestion lang po ng isang matanda mga kababayan, pero siguro malabo talaga yun, kasi isa nga po sa napapakinabangan niya ng ating mga kababayan, no, talagang totoo po yan. I agree naman po na hindi siguro matatanggal yan kasi may mga sumusuporta naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa 20 pesos na bigas mga kababayan. Mapapansin po natin na talagang sinabi niya po hanggang 2028 yan at magkita na lang tayo di umano daw hanggang 2028, lalo na sa kanyang mga kritiko, yung mga bumabatikos, no, na ay papogi lang yan, yung 20 pesos na bigas na yan, di ba, sinasabi niya papogi lang, kurap, adik, bangag, mga ganoon ang kanilang sinasabi lagi mga kababayan, no. Good afternoon Papa Bin, sana ang magsasaka libre na ang pang-abuno sa pananim ng palayan at saka tax ng lupa, kasi noon talaga tatay ni PBBM, mura lang ang bilihin. Correct mga kababayan, ito totoo yan, no? Panawagan natin sa ating presidente na lalo pang igihan
no? Lalo niya pang igihan ang pagtulong sa mga magsasaka, agriculture, no? Nang sa ganun, makinabang po ang sambayan ng Pilipino. I agree po mga kababayan.